Mga master, sa Facebook page ng GSIS ay nagpost po sila ng advisory. Ito po ay kanilang ginawang pag-update doon sa kanilang app na GSIS Touch. At meron pong tatlo dito sa advisory na ito na gusto ko pong pag-usapan dahil ito po ay maganda. No, sa tingin ko po ay maganda ang dulot nito at epekto para po sa mga GSIS members at maging doon sa mga gustong mag-apply ng loan sa GSIS sa pamamagitan ng GSIS Touch. Una po dito mga master sa kanilang advisory ay ito pong premium arrears, no, na will only appear whenever a member is past due for 2 months, not for the current due month. Ito po ay para doon sa premiums payment natin sa GSIS. Yung monthly premiums po na remittances natin sa GSIS, yun po yung 9% na galing sa ating sahod plus 12% na siya pong contribution ng atin pong agency or atin pong employer. So total po yan ng 21% ng ating basic pay. No, sa 21%, 9% galing po sa atin. Sa ngayon kasi mga master, kapag nag-open tayo doon sa ating sa premiums sa GSIS, kahit yung buwan ng January ay magre-reflect siya as arrears. Kasi nga current month yung makikita mo na arrears doon sa previous na version ng GSIS Touch. No, so since malaki itong monthly premiums natin, kasi 21% yan ang ating basic salary, so marami sa atin na i-stress, no, kapag nakikita yung arrears sa premium na malaki. So sa ngayon, dahil hindi na magre-reflect as arrears yung premiums for the current month, hindi mo na makikita yung malaking halaga doon. Sa ngayon kasi, dahil wala pang remittance for the month of January, kasi nga January 22 pa lang, makikita mo arrears na doon. No, pero ang totoo niyan, hindi pa po siya dapat tinatawag na arrears kasi yung remittance niya for January ay hanggang sa February pa. No, so hindi pa po delay yung remittance dyan. So hindi pa siya dapat tawagin na arrears. So dito sa bagong update, hindi mo na makikita, hindi na siya magre-reflect as arrears yung current month at yung makikita na lamang ay yung mga past due. Ito ay yung mga previous 2 months ago, 2 months and more na walang remittance o kaya ay kulang ang naging remittance. Na-check ko po ito sa aking GSIS Touch at wala po talagang arrears for the month of January. Ito po ay hindi katulad noong dati. Pero siguro mga master, darating yung araw na ganito rin yung makikita natin pagdating sa loans. No, kasi sa ngayon kasi doon po sa loans ay naka-arrears pa rin yung current month. Kaya medyo nai-stress din po yung mga borrowers. Pero sa arrears, ito po ay nasolusyonan na dito po sa bagong update. So hindi mo na magkikita as arrears yung para sa kasalukuyang buwan, which is usually na siya po naging dahilan kung bakit malaki yung premium arrears na nakikita ninyo sa GSIS Touch. Ang pangalawang good news dito mga master sa advisory ay para sa mga gustong mag-apply ng loan. Interested borrowers can now view a loan amortization schedule when applying for a new loan, except for policy loan. Okay, yung dati kasi tentative computation yung makikita natin, no, kung magkano yung magiging net proceeds, yun po yung computation niya. Ngayon, kung mag-a-apply tayo ng loan, ay meron pang isang makikita natin, itong loan amortization schedule. Kung gusto po ninyo ng 5 years term, dito makikita ninyo every month for the next 5 years. Mula doon sa monthly amortization ninyo, magkano yung napupunta sa principal amount every month at magkano yung napupunta sa interest amount every month. Dito po ninyo makikita slowly by slowly na pagdating ng pagtapos ng loan term ay talagang zero balance ang inyong loan. No, dito po makikita yung schedule na kung magkano yung payment niya every month. So at least dito aware tayo na after few months magkano pa yung naging payment doon sa principal amount natin
after ng payments po, no, if ever man na updated yung payment ng inyo pong agency. So we can now decide if either we will proceed sa pag-apply ng loan or hindi. No, at least wala pong sisi if ever na mag-apply po tayo ng loan, kasi sa simula pa lamang during application pinipresent na ng GSIS kung magkano yung interest monthly at magkano yung principal payment monthly. Yun po yung available sa loan amortization schedule. At yung tatlo mga master, borrowers can now see the end term of their loans. Ang part na ito mga master, sa pagkakaintindi ko po, ay makikita sa GSIS Touch yung huling buwan na deduction sa inyo pong loan, yung termination date po niya. So, if ever po may mga nakikita kayong pagbabago doon sa termination date ng inyong loans sa inyo pong mga payslip, pwede po ninyo itong i-refer at isangguni doon po sa nakikita ninyo sa GSIS Touch, because yun po yung magiging valid, no? Yun po yung legit na nasa record ni GSIS. Yung mga payslip din natin kasi is si DepEd yung gumagawa, so may tendency na pwedeng na-adjust doon, no? Pero yung realidad po, yung totoong end term na termination date ng loans ay doon makikita sa record mismo ng GSIS. From time to time mga master, base po sa mga magiging mensahe po ninyo, ay pwede po nating tingnan kung ano po yung mga pwedeng epekto, no, dito po sa mga changes na ito ng updates ng GSIS Touch.